Sa pananaw mo, si Michael Yang ba, kung hindi siya ginawang Presidential Economic Advisor, ay magkakaroon ng ganitong impluwensya o hindi? Your Honor, kahit na hindi siya gawin dahil may impluwensya siya kay Pulong. So magkakaroon ng impluwensya pa rin sa Bureau of Customs dahil yun ang negosyo nila. Nagkaroon po tayo ng celebrated na war on drugs. At narinig niyo po ito sa mga balita. Sa pananaw niyo po ba, bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Lutang at ang dami. Naglabasan po during the time, green tea, red tea, plus purong tea, pero shabu. Mas dumami po ang sinasabi lang po nila na wala, pero mas marami pong supply sa market during those times. Unlike today na kahit pa paano nababago, nararamdaman ng taong bayan na yung tao ngayon ay kumukunti ang addict ang gumagamit ng shabu. So Mr. Chair, to wrap up, there are 3 takeout points here that I would personally like to request that this Quad Committee pursue. Yung una-una po, if we can document na mas marami ang pumasok na kasabay nung war on drugs, maraming pinapatay na maliliit na tao, yung pala marami ang pinapapasok, baka pwede tayong matulungan ni Mr. Jimmy Guban dahil alam niya ang proseso. Pangalawa, nakakabahala po na tila napunta ang pananaw natin dito sa mga maliliit na taong pinapatay, pero apparently nagkakaroon ngayon ng testimonya na maraming itinuturo at nasisira ang buhay nila para pagtakpan kung sino man ang talagang nasa likod ng ito. Third and last, Mr. Chair, I believe that we need to look into the process of how these missing containers or yung bang totoong container